May mga lugar na hindi madaling marating. Mga pamayanang nasa pagitan ng mga bundok, bukirin at mahabang kalsada. Mga tahanang tahimik na nakatayo sa layong bihirang marating ng marami. Ngunit sa mga lugar na ito, may mga kwentong araw-araw na nabubuhay. Mga kwentong kadalasan ay hindi nakikita. Mga sakit na tinitiis. Mga gamot na pinagkakasya. Mga pangangailangang ipinagpapaliban. Dahil kung minsan, mas mahalaga munang maitawid ang isang araw kaysa maipagamot ang isang karamdaman. Sa bayan ng Sison, Pangasinan, 28 barangay ang bumubuo sa komunidad. At sa bawat barangay, may kanya-kanyang kwento. Sa edad na 70, ang bawat araw para kay Lola Teofila Solis sa isang patunay ng katatagan. Sa lupang kanyang kinagisnan, marami na siyang nakitang pagbabago. Maliban sa isang bagay, ang hirap ng pag-abot sa pangunahing serbisyong medikal. So, noong nag-90 ako, ayun na. Baka dahil sa katandaan nun. Oo. Pero, siguro sa katarata. Pero bukod doon, wala kang ibang like high blood nyo, diabetes. High blood lang. Hindi naman ako nagpapacheck up sa doktor. Noon, nagpa-check up ka ako sa sa health center, high blood. Ba't di kayo nakakapunta sa doktor? Mas ano yung doktor? Hindi ako nagpapadoktor. Bakit malayo o ano? Malayo nga. Tapos, Magpasahe pa ako ng 150. Munggo mula sa kabilang baryo. Ito ang bunga ng maghapong pagkayod ni Aling Susana para sa pang-araw-araw nilang pagkain ng kanyang 75 taong gulang na ina. Sa pamilyang ito, ang bawat sentimo ay nakalaan sa pagkain. Kaya naman ang kalusugan ay madalas na isasantabi. At ang isa pang problema, isang piraso na lang ang natira sa kanyang maintenance na gamot. Di ba po, 10 pesos to. Di araw-araw 10 pesos din. Ay, 10 na araw din. At ito pang siyam na araw ko na ngayon. Bukas pang 10 araw na. tapos, Kaya ito na lang natira. Pagbala. Sa wala na, maghanap na naman ako. gaano kahalaga sa inyo? Hindi sila bahagi ng estadistika. Hindi sila numero. Sila ay mga tao, mga kapitbahay, mga magulang, mga anak. At tulad ng lahat, umaasang may darating na tulong. Ngunit paano maaabot ang 28 barangay? Paano mararating ang mga lugar na bihirang puntahan? At paano matutugunan ang pangangailangan ng libo-libong residente? Noong Abril ng taong 2026, isang kahilingan ang ginawa. Isang kahilingang hindi para sa iisang barangay. Hindi para sa 5, hindi para sa 10, kundi para sa lahat. Isa pong paglalambing, Kuya Daniel, na sana meron po kaming 28 barangays at hinihiling ko po kasi ngayon po ang nasilbihan po natin ay ang poblasyon sentral na barangay po ng amin pong bayang Sison
at inihiling ko po sana sa 28 na barangays ay mapagbigyan din po kami sa ganito pong serbisyo. Alam niyo po, ang sasabihin ko po sa inyo ito. Yun pong mga hindi humihiling, pinupuntahan po namin eh. Yun pa kaya pong humihiling po naman ang hindi po naman namin pagbigyan, ano. Yun nga po ang hinahanap po namin, ano. Yung paano po kaming higit na makapagsisilbi, paano po kaming sa isang paraan ay maging maliit na kasangkapan na yung kabutihan ng Diyos makarating sa atin pong mga kapwa-tao. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. At habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting naaabot ang mga lugar na minsan tila napakalayo. Barangay patungo sa isang barangay, pamilya kasunod ng isang pamilya, kwento pagkatapos ng isang kwento. Hindi naging madali ang paglalakbay. Ngunit sa bawat paghinto ng MCGI Mobile Clinic, may mga taong naghihintay. May mga matang umaasang muling makakakita ng malinaw. May mga ngiting matagal nang hindi na ipapakita. At may mga pusong muling nabibigyan ng pag-asa. Sa likod ng bawat bilang ay may mukha. May pangalan, may kwento. At para sa karamihang kabataan, ang bakasyon ay oras ng laro, pahinga at paghahanda sa pagbabalik eskwela. Ngunit para sa 12 taong gulang na si Jarel, ang nagdaang taon ay isang mahabang panahon ng pagtitiis. 7 buwan. 7 buwang pabalik-balik na sakit. 7 buwang pagtitiis. 7 buwang paghihintay. At sa edad na 12, natutuhan ni Jarel ang isang bagay na hindi dapat natutuhan ng isang bata. Ang magtiis ng sakit. Minsan po, pag sumasakit po, hindi na po ako nakakatulog. Tapos nung nagbakasyon po ako, dito po yung lumobo ko po. Talaga? Dahil dito sinutin ka. Tapos? Tapos nung may pinainom po sa akin ng gamot, pinainom po ako na ito, nawala din lang po ako. Tinitiis ko po tapos parang hindi na po ako nakakapagpan dahil sa sakit. Mula pa noong November 2025, pabalik-balik ang matinding sakit ng kanyang ngipin. 7 buwang pagtitiis dahil sa kawalan ng sapat na kakayahan para sa pagpapagamot. Kinakabahan naman ang nanay ni Jarel. Umaasang sa pag-uwi nila mamaya, masisilayan na niya ang mga ngiting matagal nang naitago ng hapdi. Sana po mabunot. Mabunot na yung ngipin. Sana may naman po, sana hindi sila magkasakit. Tapos, patuloy lang po yung pag-aaral yung mabuti. Kahit kami kinabahan. 2 beses na kinuha ang vital signs ni Jarel. Chinek ang blood pressure at timbang. Lumipas ang ilang minuto. Lumabas ng mobile dental clinic si Jarel na tila nabunutan ng tinik. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, natapos din ang sakit na matagal niyang tiniis. Isang simpleng bunot ng ngipin para sa iba, ngunit para kay Jarel at sa kanyang pamilya, isang problemang matagal nilang ipinanalangin na matapos. Malaking tulong po kasi natanggal na po yung problema niya.
Na halos ilang ano na. Ilang Buwan buwan na ba na. At si Jarel ay isa lamang sa libu-libong kwento na nakasalubong sa paglalakbay na ito. Mga kwentong nagpapaalala kung bakit mahalagang may taong handang tumugon kapag may nangangailangan. Kamusta naman po ang pagpapatingin ng sa mata? Ano? Mabuti naman, doktor. Binilagay sa'yo, nakakita ka. Nakikita ako ng malayo, Dati, maliwanag rin. dati hindi. Dati hindi ako makakita ng malayo. Nakakuha na rin si Aling Susana ng kanyang maintenance na gamot at mayroon pang dagdag na vitamins. Sa loob ng 3 buwan, libu-libong residente ang napaglingkuran. Marami ang nakatanggap ng konsultasyon. Marami ang nabigyan ng gamot. Marami ang nakapagpagamot. June 17, 2026. Nakumpletong ikutin ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic Unit No. 1 ang 28 barangay sa Sison, Pangasinan. Parang kahapon lang nung tayo po ay magkausap na magpapasimula tayo sa 28 barangay ng ating pong medical mission. Subalit sa awa at tulong po naman ng Diyos, ay nakaraos po tayo. At least po kahit na paano'y nakakurot tayo doon sa 24,871 na pagsilbihan po naman sa pamamagitan po ng medical mission po na ito na ipinahintulot po ninyo na amin po namang maisagawa dyan sa inyong bayan. Salamat po muli dahil ito po ay kinikilala naming pagkakataon na yung amin pong pananampalataya ay aming maipractice. At yan po ang aming lagi po naman na sinisikap na mapagtulong-tulungan sa karangalan ng Panginoon. Kaya masaya po kami madinig ang pasasalamat natin sa Diyos na ating kinikilala. Hindi po baling kami ay walang kwenta, nasa isang tabi lang, subalit atin pong higit na makita na ang Diyos ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Muli po, sa ngalan po ng members ng Church of God International, ay nagpapasalamat po kami una sa Panginoon at sa inyo pong lahat ng mga opisyal ng bayan po ng Sison, Pangasinan. At muli po, ito ay magiging panibagong pagbubukas ng daan at pintuan sa atin upang patuloy tayong mag-ugnayan sa ikabubuti po ng ating mga kababayan. 28. Sa iba, isa lamang itong numero. Ngunit para sa bayan ng Sison, Pangasinan, ito ang bilang ng mga barangay na isa-isang narating, mga tahanang napuntahan, mga pamilyang napakinggan, mga pasyenteng napaglingkuran, at mga buhay na naabot. Mula Abril hanggang Hunyo ng taong 2026, walang barangay na naiwan. 28 barangay, 28 pagkakataon upang maglingkod, 28 paalala na sa kabila ng layo, hirap at pagsubok, may mga taong handang tumulong. At higit sa lahat, may Diyos na hindi nakakalimot. Mananatiling sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at karangalan magpakailanman. Salamat sa Diyos!
Alis kami nga doon. Ala! Makanya. Bakit may ba? May mga kwento na hindi agad nakikita. May mga pagsubok na hindi mababasa sa mukha. May mga taong araw-araw na humaharap sa sakit, pangamba at mga limitasyong hindi nila pinili. Ngunit sa kabila nito, patuloy silang bumabangon. Patuloy silang nagsisikap. Patuloy silang umaasa. Bale, ipinanganak na po talaga akong inborn. Sabi po ng mga doktor. Yung sakit ko po napaka-rare po. Sakit po yun sa buto. McCune-Albright syndrome. Nung bata po ako, halos every year nababalian po ako. Lahat po ito nabali na po. Ayun po, mahirap na pag po nababalian ako nun, 2 months po ako hindi nakaalabas ng bahay. Ayun po, ganun po yung naging buhay ko po simula pagkabata. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga sakit na habang buhay ng daladala. May mga tanong na matagal na ring hinahanap ang sagot. Tsaka dati po, parang wala po akong pag-asa sa buhay na lagi ko pong ino-overthink yung mangyayari po sa akin sa hinaharap. Kasi sabi rin po ng doktor na parang wala daw pong gamot yung sakit ko po. Meron lang pong mga maintenance na vitamins. Ngunit hindi lamang sila ang lumalaban. Kasama nila ang mga magulang, mga tagapag-alaga, mga pamilyang handang magsakripisyo araw-araw. Yung anak ko po kasi na-diagnose po siya 2.5 years old. So may mga nakita po kaming mga signs sa kanya. Pero since eldest ko po siya, syempre bilang nanay, in denial stage din ako. Kasi siya, nalaman yung condition niya, autism spectrum disorder. Doon, nag-adjust kami in terms of, syempre, nasa-explain sa amin ng doctor what to expect. Pangunawa talaga. May mga times na parang bigla na lang siyang magwawala. And ako bilang nanay, syempre, aminado rin ako, may mga times na parang hot-tempered din ako na parang naiinis na rin ako kasi masyado siyang hindi nakikinig or parang grabe kong magwala, ganun. Pero yun nga, dahil sa aral, tsaka yun, bumabalik din ako din sa basic na may disability yung bakit yun. Tsaka yung acceptance din, yun yung malaking parang naging adjustment namin sa family, yung acceptance. Tsaka yung support ng family. Noong May 31, 2026, isang natatanging pagdiriwang ang inihandog para sa mga persons with disabilities. Isang araw ng pagkilala, isang araw ng pasasalamat, isang araw ng pag-ibig. Sobra po saya. Grabe po saya ako. Una po nakita ko yung mga kapatid. Nagalak po ako dahil po sa pag-itay ko na po ito. Nagalak po ako, maligaya po ako. Nakita ko ng aking mga kapatid na mga katulad ko may diferensya, may PWD.
May iba po mga kanya-kanya po sila mga depresya, sakit. Opo, masaya po. Masaya po. Kasi nga po, dahil nga po dito sa mga medical mission at saka yung mga PWD na pinagkakalaw po ng ating mga ngaral, Kuya Daniel, natutuwa nga po ako. Dahil po, nabigyan kami ng mga pagkakataon na makapag-medical po. Yun lang po sinasutuwa ng puso ko. Para sa iba, maaring simpleng pagtitipon lamang ito. Ngunit para sa marami sa kanila, napakahalaga ng araw na ito na sila naman ang sentro ng pag-aaruga. Ako po isang breast cancer patient, stage 3A. Aawa tulong po ng Diyos, nakakapagpatuloy po ako araw-araw na binibigyan ng lakas at buhay ng Panginoon Diyos. Ako po yung nakaka5 taon, mag-6 na taon na po akong cancer survivor. Yung hamon sa araw-araw, yung siguro yung dalahin ko, siyempre kahit pa paano iniisip ko rin itong sakit ko. Pero awa tulong ng Diyos, nakakaraos ako. Sabi nga, tumiwala ka lang lagi sa magagawa ng Diyos. Ang lagi kong iniisip, may magagawa ang Diyos na hindi kayang gawain ng tao. Yun po yung pinangahawakan ko, yung tiwala sa Diyos sa akin. Yun po parate. Ngunit higit pa sa mga palaro, higit pa sa mga regalo, higit pa sa isang araw ng pagdiriwang, may dahilan kung bakit isinasagawa ang mga gawaing tulad nito. Kaya sa ganitong pagkakataon, ang atin po ngayong sisikapin sa tulong at awa ng Panginoon na higit na mapagsilbihan ay ang ating mga kapatid na PWD. Salamat po sa Diyos sa mga kapatid na tumugon upang tayo po ay sama-samang makapaglingkuran, at sa ating mga kapatid na mga PWD, ito po ay araw na iniaalay namin para sa inyo, iniaalay ng kapatiran para sa inyo, sa karangalan ng Diyos na ang kanyang kabutihan ay makarating sa bawat isa sa atin, sapagkat ito ay bahagi ng ating pananampalataya na ang pag-ibig ay hindi sa salita lamang kung hindi sa gawaan, wika at katotohanan. Nakakatuwa po, masaya po yung kalooban ko sa nangyari. At nakikita ko hindi lang po ako sa pangkalahatan na po na nandito. Alam ko po na hindi lang ako, pati sila. Talagang nag-uumako po sa galak na nagbigyan po ng tulong. Hindi lang po yun, pati yung aming isipan. Tulong tayo sa pagdadala ng ating pasanin at ang utos ng Panginoon. Sama-sama nating sundin. May mga pagkakataong ang pinakamalaking tulong ay hindi nasusukat sa halaga, hindi nakikita sa bilang, hindi natatapos sa isang araw, kundi nararamdaman sa puso. Katulad ko pong may depresya, ganyan. Siguro po kung wala pong ganitong samahan, siguro po talaga po akong patay, siguro po. Kasi po mahirap lang po ako, wala pong kapagamot sa akin eh. Wala na po akong magulang, wala na po. Kung sila tinawag niya po kung ito kalagayan na. Ito ang pinakadiwa ng araw na ito. Hindi lamang pagtulong, hindi lamang pag-aaruga, kundi pagpapaalala na ang bawat isa ay mahalaga, na ang bawat isa ay may halaga, na walang sino man ang dapat maiwan. Patuloy nating ipadama sa isa't isa ang ating sama-samang pagsunod sa aral ng Diyos na tayo ay
Mag-ibigan ng mga magkakapatid, maglingkuran ng mga magkakapatid, mag-alalayan at magtulong-tulong. At ito'y bahagi ng atin pong pagsunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa lahat po ng mga nakikipagkaisa ng paggawa, sa lahat ng mga kapatid na sumasampalataya, sa lahat ng ating mga kapatid na PWD, araw po na ito ay para sa inyo. Sa mundong madalas tumitingin sa kanilang mga limitasyon, may mga taong piniling makita ang kanilang halaga. Sa mundong madalas magtanong kung ano ang kanilang kakayahan, may mga pusong piniling mahalin sila bilang kapwa. At sa isang araw na puno ng ngiti, pag-aaruga at pagmamalasakit, muling napatunayan ng isang bagay. Na ang pag-ibig ay walang pinipiling kalagayan, walang pinipiling edad, walang pinipiling kakayahan. At para sa bawat kapatid na kaisa sa pananampalataya, iisa ang mensahe. Hindi ka nag-iisa. Mahal ka at hindi ka nakakalimutan.